Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. Congratulations! Your friend is pregnant, Dr. Del Mundo. Rumaragasa sa pagtibok ang puso niya nang marinig ang sinabi ng doktor. Napapansin na niya ito ilang araw, pero iba pa rin kapag narinig ang kumpirmasyon sa mismong doktor na dalubhasa sa bagay na ito. Are you sure? Tanong naman ni Atasha na tila hindi ba ito makapaniwala. Sigurado akong buntis ka, Miss Florendo. Nginitian niya ang kaibigan kong doktora. Alumpihit naman sa kinaupuan nito si Atasha. Hindi ko rin siya masisisi na iyon ang unang mararamdaman niya, lalo na at wala kaming malinaw na relasyon. Tulala lamang si Atasha habang kunot ang noo, kung kaya ako na nakipag-usap sa doktora. Thank you, doktora. Gusto ko ng regular check-up niya tungkol sa kanyang pagbubuntis. Gusto kong malaman ang lahat-lahat tungkol dito. Total pinagkakatiwalaan ko itong doktor at kaibigan ko, ay mas mabuti pang siya na ang maging doktor ni Atasha para mas mabantayan ko rin ang kanyang pagbubuntis. Nagulat naman ang doktora at napaawang ang labi sa aking sinabi. Ikaw ang ama? Oh my God, congratulations! Maligayang bati nito at napatayo para kamayan ako. Magiging daddy ka na pala, Dr. Victor Del Mundo. Pilit kong huwag mapangiti at manatiling seryoso. Ngunit nang kamayan na ako ng aking kaibigang doktor, ay hindi ko na napigilan ang mapangiti ng malapad. Tila ba nakalutang ako? Ngayong nalaman ko na isa na akong ama, magiging ama na ako. Alam niyang marami ang nangyayari. Alam niya ang nakaraan. Pero sa ngayon, sana ay maayos na ang lahat ng desisyon ko. Alam ko na rin na naging gago ako. I don't want to give justice to my action dahil mali ang ginawa ko. Pero gagawin ko na ang tama sa ngayon. Pinagbuksan ko ng pintuan si Atasha. Mabilis akong umikot at pumasok sa loob ng sasakyan. Akmang aayusin na niya ang seatbelt nito nang lumapit ako rito para tulungan siya. Napakunot naman si Atasha ng noo at pinanood ako. Hindi mo kailangang gawin ito, Victor. Dahil lang sa buntis ako. Masungit niyang sambit sa akin. May galit at hindi maipaliwanag na inis. Hindi ito dahil sa buntis ka, Atasha. Bumabawi ka dahil buntis ako. Mas pinalala mo ang sitwasyon natin. Kalmado lang naman siya at tahimik kanina. Tila ba maraming gumugulo sa kanya? Anong problema? Lito kong tanong kay Atasha. Atasha, hindi naman nakakagulat na mabuntis ka dahil sa ginagawa natin. I hate you, Victor. Namumula ang mukha nito na sabi sa akin. Napaka-reckless mo. Alam kong gago ka. Gago ka, Victor. Sana nag-ingat tayo. Ibig mong sabihin, I was reckless because I got you pregnant? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. I'm sorry. Ayokong isipin mo ang ibang bagay. Pero nandito na to, Atasha. At masaya ako. Masaya ako na buntis ka. How about you? Hindi ka ba masaya? Nasabi ko na ang lahat sa kanya, maliban sa kabit at anak, sa labas ni Mayor Liam Florendo. Ayokong maraming sabihin pa sa kanya at baka makasama pa ito sa kalagayan niya. Gusto ko siya.
Gusto kong magkasama kami. Pakakasalan ko siya. Yun ang tanging gusto kong mangyari sa aming dalawa ngayon. Nakikita ko na ito noon pa. Pero tama si Atasha. Sana naging malinaw muna ako sa kanya. Hindi sapat ang mga ginagawa ko para ipaalam sa kanya kung ano nga ba ang nararamdaman ko. Paano ako magiging masaya, Victor? Tumatakbo si Daddy sa politika. Ang mga kaibigan ko, hindi kami maayos. Graduating ako, Victor. Sigaw niya sa akin at matalim ang mga titig nito. Napahilig naman ako sa upuan. Hindi ko naisip ang mga yan. Tila ba nawala ako sa sarili ko tuwing nakakasama ko siya. O baka pansarili ko lang. Kakausapin ko ang ama mo. Pakakasalan kita, Atasha. At yung problema mo tungkol kay Audrey, hindi niya ako gusto. Hindi pa siya nakapag-move on sa ex niya. Makakagraduate ka. Ilang buwan na lang naman. At wala akong nakikitang problema. Makakahabol ka pa. Pero kung hindi mo kaya, gagawan ko ng paraan. Inabot ko ang kamay niya at hinawakan ito. I won't defend myself. Tatanggapin ko na lang at susubukang itama ang lahat. Pero sabihin mo sa akin, mahal mo pa rin ba ako, Atasha? Mahinang pagpisil sa palad niya ang ginawa ko. Namumula ang mukha nito. Kahit walang ayos ay ang labi niya ay natural na mapula. Namumula ang ilong sa maiksing minutong pag-iyak nito. Agad na mamaga ang kanyang mga mata. At hindi maikakaila kung gaano nga ba ito kaganda. Napakaganda ni Atasha. Tila ba ang bawat parte ng katawan nito ay napakasensitibo. Napatitig siya sa akin habang kinakagat ang pang-ibabang labi nito. I love you. I love you, baby. Namamaos na wika ko sa kanya at wala akong sinayang na oras. Mabilis kong inangkin ang mga labi niya. Agad dumapo ang palad ko sa kanyang pisngi at marahas na hinahapos yun. Iisipin ng mga tao na kaya mo ako pakakasalan dahil buntis ako. Bulong na wika nito matapos ko siyang halikan. Hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin ang mga sinabi niya dahil na napatitig ako sa labi niyang namumula. Hindi natin kailangang sabihin sa kanila ang tungkol sa baby. Saka natin yung sasabihin pagkatapos ng kasal natin. Marahang hinaplos ng daliri ko ang mga labi nito. Ang kulay nito ay tila mas lalo pang pumuti. Malayong malayo rin sa kulay ng balat ko. Hahayaan natin sila na isiping mahal na mahal kita. Magkukunwari ka. Pagaksiyang nagpakawala ng tawa. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaniwala muli. My definition of love is shallow, I know that. I don't know much about it. Para sa akin, ang pagmamahal ay pamilya. Pero na makita ko ang sarili ko, ini-imagine ko na ang pagbuo ng pamilya ay kasama siya. Tila matagal kong naisip at na-realize sa sarili ko na mahal ko na nga si Atasha. I only devoted to my dreams of becoming a doctor. Kaya hindi ko matanggap na may higit pa. May hinigit pang intensidad sa nararamdaman sa aking pangarap. Feeling ko, ako ang masusunod sa lahat. Ipapakita ko sa kanila. Hindi natin kailangang magtago. Sumalubong naman ang kilay ko at tinitigan ko siya sa mga mata. Atasha, ibigay mo ito sa akin sa huling pagkakataon. Pagmamakaawa ko naman sa kanya. Hindi ko alam
Umiiling na napayuko naman ito. Marahang hinalikan ko naman siya sa noo. Pwede ko bang makausap ang mga magulang mo? Tanong ko at bumigat ang paghinga ko. Wala na akong pakialam kung sino ang masasagasaan ko. Ang iniisip ko na lang, kailangan kong panagutan siya. Kailangan kong gawin ang tama. At kailangan ko na masolve ang problemang ito. Ang sabi mo, hindi ka kailanman magugustuhan ni Dad. Inisip mo ba na sa nangyari na to, Victor, mas lalong hindi ka niya magugustuhan? Hindi kaya mas magalit lamang siya sa'yo? Okay lang sa akin, Atasha. As long as na hindi ka niya ilalayo sa akin at muling ipadadala sa abroad. Dahil wala na akong pakialam. At maski ako, ay liliparin ko ang ibang bansa, mapuntahan lang kita. Napapagod na ako. Napapagod na ako na takbuhan ito. Mahirap takbuhan ang bagay na gustong-gusto natin. Minsan akala ko, sadya kaming pinagtatagpo ng tadhana. Dahil kahit anong layo ko, ay nagkikita kami. Pero napagtanto ko, minsan, ay ako na rin pala ang lihim na gumagawa ng paraan para magtagpo kaming dalawa. Ang plano namin ay sabay na sasabihin sa pamilya ko kasama siya. Kaming dalawa ang haharap sa kanila. Pero pagka isang araw ay pinatawag ako ni Dad sa kanyang opisina. Biglaan kaya nagmamadali akong dumiretso roon. Wika nito ay emergency at importanteng makarating ako roon. Ngunit iba ang naging paraan ng pagtanggap sa akin ni Dad. Bagkus ay sinampal ang balikat ko ng mga larawan ko na nasa ibabaw ng kama. Binalot ako ng takot at panlalamig sa buong katawan ko. Ngunit mas nangibabaw ang pagkakapahiya ko at pagbaba ng respeto sa sarili ko dahil sa mga larawang iyon na ngayon ko lang nakita. Nasa malaking iskandalo ko, Atasha. Matigas na sigaw nito. Napasingap ako sa gulat at doon lang natauhan para pulutin ang mga larawan na nasa sahig. Pinulot para itayo ito habang nanginginig ang aking mga kamay. Lagi ko nalang nililinis ang mga kalat mo. Pero ito na ata ang pinakamatinding kalat na ginawa mo sa buong buhay mo, Atasha. Habol ang kanyang paghinga. Tiningnan ko ang mga larawan. Nakahubad ako. Nakakover sa akin ang kumot sa buo kong katawan. Ngunit napaluhod na lamang ako na makita ang isang larawan kung saan kita ang aking dibdib. Tila nalalakumos ang aking pagmumukha na tila ba masuso ka. Sa disgusto kong nakikita, mariin akong napapilipit at nanghihina ang katawan sa takot. Nais kong umamot ng hangin para makahinga ako ng maayos. I was drugged. Pilit akong tumatayo para magpaliwanag kay Dad. Ayaw mo na sinusundan ka ng tauhan ko. Ayaw mo rin tumigil sa nightlife mo. Ano bang problema mo? Hindi lang pangalan ko ang sisirain mo, kundi ang imahe mo bilang isang attorney. Mariin na hinampas ng daddy niya ang lamesa nito. You want to be an attorney? Langhiya, Atasha. Huwag mo nang ituloy. Dahil ayokong mapahiya lang sa mga tao. Itong skandal na to, pagpepiyestan ito ng mga tao. Walang tigil naman sa pagtulo ang mga luha ko. Tinitingnan ko ang mga larawan na nasa sahig.
I'm so sorry, Dad. I was drugged. Paos kong paliwanag sa kanya. I'm not defending myself. Kasalanan ko. I will try to investigate kung sino sa mga dati kong kaklase ang gumawa nito. At sinisigurado ko, magbabayad sila. At ano ang susunod? Lalabas ang mga larawan mo? Pag-uusapan ka? Muli na naman itong hinampas ang lamesa nito. Knowing your background, Atasha. Kung ano-ano ginagawa mo, anong gusto mo mangyari? Sasabihin mo sa publiko na hindi mo ginusto ang nangyari? At ano mangyayari? At yun ang hindi ko hahayaang mangyari sa'yo. At sisirain mo pati ang pamilya natin. Pero wala naman akong ginawang masama. I am single, Dad. Okay? The last one. Doon lang naman ako sumablay. I already had an agreement. Basag naman ni Dad sa katahimikan. They want me to back out from my candidacy. Gulat akong tumingin sa kanya. Laglag ang panga at hindi makapaniwala. Umiwas siya ng tingin sa akin at tinalikuran ako para umikot sa lamesa. At dumiretso sa kanyang swivel chair. What? Bulong kong tanong naman sa kanya. Kita ko ang bakas sa kalungkutan sa mga mata nito. Bigat at problema sa mukha ni Dad. Tila ba nahihirapan itong huminga? Alam mo ba kung saan nanggaling ang mga larawan ito? Galing sa mga kaalyado ko sa politika. Iniisip nila na naimpluwensyahan ka at makakasira ako sa kani-kanilang kandidatura. Paliwanag niya at bawat salita ay puno ng bigat niya. Punong-puno ng bigat na binibitawan nito. Hindi yan totoo. Hindi mo ba naisip, Dad, na baka ito was a set-up para umatras ka sa posisyon mo? At ano ang dapat pagpipilian ko? Nahayaan ang mga larawan na ito na mas lumawak pa. Tinignan niya ang mga larawan. Dahil dyan sa pictures mo na may lalaking kasama sa kama. Ang lalaking nasa larawan ay hindi kita ang mukha nito. Tanging likod lamang ang kita nito. Hindi ko nga alam, Dad. I was set up. Halos magmakaawa na ako sa kanya. It doesn't matter. Ang kailangan nating iwasan ay ang pagkalat ng larawan mo. Natahimik ako at bumagsak ang tingin sa sahig kung nasaan ang lukot na mga larawan. Nakikita mo ba ang mga larawan na to, ha, Atasha? Malalaswa. Ipakukulong ko sila. Hindi natin alam kung sino ang kalaban. Mariing pagpapatigil naman ni Dad. Mabilis kumalat ang larawan at mahirap i-trace kung saan ito nagmula. Ang maaari nating gawin ay sundin sila sa gusto nilang mangyari. Paano kung ikalat nila? Kahit sundin mo ang gusto nila, bakit ka aatras? Walang kasiguraduhan kung totoo sila sa nais nilang mangyari. Mariing wika naman ni Atasha. I'm trying to protect you. At ano? Ang larawan na hubad mong katawan ay kakalat sa syudad? Yan ang pinakahuling gusto ko mangyari, Atasha. Mariiniyang saad
ngayong tanggapin mo sa sariling katangahan. Pagod naman ako na pabuntong hininga. I'm pregnant. Pag-amin ko at pinunasan ang mga luha sa pisngi ko. Nakita ko ang pamumula sa mukha ni Dad. That's bullshit! Tinabig niya ang pencil case at laptop sa lamesa ng braso sa galit. Ulitin mo ang sinabi mo. Sigaw niya sa akin. Nahulog ang mga gamit sa sahig. Hindi siya nakontento at sinampal ng kamay niya ang lamesa ng ilang beses. It could be Victor. Nakita ko ang mariin niyang pagpikit. Or the guy who drugged me. Mariing na pamura naman si Dad. At nakikita ko ang pamumula ng mga mata niya. Hindi mo alam? Hindi mo alam kung sino nakabuntis sa'yo? Ilang lalaki ba ang pinatulan mo? At hindi mo ma-identify kung sino talaga ang totoong ama ng dinadala mo? Padarag akong nilapitan ni Dad at malakas na sinampal sa pisngi. Napaawang ako ng labi at nanginginig na hinawakan ang mukha ko habang nakatingin sa kanya. Hindi niya ako kailanman sinaktan. Kaya lubos ang gulat ko ngayon na napagbuhatan niya ako ng palad. Not that I am complaining because tama lang ito sa akin. Dahil alam ko, nagkasala ako. Ikakasal ka sa lalong madaling panahon, Atasha. Mariing duro sa akin ni Dad. Tinalikuran niya ako at rinig ko ang paghabol ng hininga niya. Si Victor Del Mundo ang aako ng anak mo. Huwag na huwag mo itong ilalabas sa ibang tao. Sekreto natin ito. Ayokong may makaalam pa nitong iba. Hinilot niya ang sentido ko. Kapag lumaki na yan tiyan mo, we will conduct a DNA test. At kapag hindi yan anak ni Del Mundo, itikaw mo ang bibig mo. Naiintindihan mo ba ako, Atasha? Mariing sigaw ng daddy niya. Nanginginig naman ang mga labi ko. At mariin akong napalunok. Hindi mo ito pwedeng gawin, Dad. Paus kong bulong sa kanya. Ayokong magsinungaling. Nanginig ang labi ko at umagos ang luha sa aking pisngi. Naninikip ang dibdib ko. At alam kong maski si Dad ay nasasaktan ko rin. Ngunit natatakpan iyon ng galit at pagkadismaya niya sa akin. You listen to me. Dinuro niya ako at ramdam ko ang pagbabanta sa kanyang boses. Kapag hindi ko nasunod ang gusto niya, I am protecting you. I will do everything to protect you. Ano ang hindi mo maintindihan doon, Atasha? Kasinungalingan at pagprotekta sa akin, Dad. I will forever be guilty. At nasasaktan ako. I don't want to happen, Dad. Pagmamakaawa ko naman sa kanya. Susunod ka sa akin sa pagkakataong ito, Atasha. Tapos na ako nahayaan ka sa mga kabaliwan mo. Saan ka dinala ng sarili mong desisyon? Madiin niyang sambit. Nagkulang ako sa paggabay sa'yo. Maling-mali ang pagpapalaki ko sa'yo. Wala na akong maramdaman, kundi pagkadismaya. Ikaw na lumaki sa aking tahanan. Mula sa pangangalaga ko, lumaki kang rebellious and disrespectful. Si Mara na lumaki sa malayo. Nang walang magulang ay maayos na lumaki.
Natigilan ako sa kanyang sinabi at tila nahulog ang puso ko. Sa pagkukumpara niya sa amin dalawa ni Mara. At sana lang ma-realize mo kung saan nanggagaling ang sakit na to. Itong sakit na nararamdaman ko. Hindi ko na maalala kung kailan pa ba ako huling sumaya. Hinawakan ko ang dibdib ko. Sa sobrang paninikip ng dibdib ko at paghirap sa paghinga. Hindi nagsalita si Dad. Umigting ang kanyang panga at mas dumiin ang titig niya sa akin. Hindi ko na maalala kung kailan ba ako kusang hinitian ni Dad. Humihikbi ako at nanginginid ang mga labi ko. Umiwas ng tingin sa kanya at napayuko ako. Tama ka, Dad. Mas nakahihigit nga sa akin si Mara. Tumango ako at mapait na ngumiti sa kanya.